Mga kapatid, ayon sa China, bawal, masama, panggugulo lang ang ginagawa natin na pag-invite sa iba't ibang mga bansa para makasama natin sa mga joint maritime exercises. Na tila baga ang pinapahiwatig nila na sila lamang daw, mga incheck, Chinese people ang may karapatan na makipag-alyansa, magsagawa ng mga joint maritime exercises kasama Russia o kasama kung sino gusto nilang makasamang bansa, pero tayo mga tol bawal. At yan ay hindi nagustuhan at pinalagan mga kapatid ng mga direktor ng Pilipinas at Australia ang paratang ng China sa Pilipinas na nagdudulot umano tayo ng kaguluhan dito sa rehiyon sa mga isinasagawa nating mga joint maritime exercises tulad na lamang nitong Alon exercise na ginawa ng Pilipinas at saka ng Australia. Para sa China, ito'y nagdudulot ng kaguluhan. Ang tawag nga nila sa atin, mga troublemaker daw tayo. Sinisira daw natin ang kapayapaan, mga tol. Grabe, no? Eto mga kapatid, panonoorin nating balita mula rito sa UNTV News and Rescue. Basahin natin. Pinalaga ng mga direktor ng Pilipinas at Australia ang paratang ng China sa Pilipinas na nagdudulot umano ng gulo sa rehiyon ng mga isinasagawang pagsasanay sa West Philippine Sea. Biruin mo, no? Wala daw tayong karapatan sa West Philippine Sea. Dahil ang West Philippine Sea, mga tol, ay parte ng kanilang teritoryo. Kaya yung mga isinasagawa nating mga joint maritime exercises, hindi pwede. No? Bawal daw yon mga tol. Pero sila, pwede silang pumasok sa airspace ng Japan. Pwede silang pumasok sa Sea of Japan. Lahat pwede nilang gawin, mga tol. Lumapit sa ating mga barko, pwede nilang gawin. Lumapit ng almost 30 nautical miles sa ating baybayin, pwede nilang gawin. Diba? Palayasin yung mga mangingisda natin sa loob ng EEZ natin ayon sa UNCLOS, pwede nilang gawin. Diba? I-water cannon tayo, banggain nila tayo, pwede nilang gawin. Diba? Pero pag tayo umiwas para hindi tayo mabangga at silang dalawa nagkabanggaan ng barko nila, tayo may kasalanan. Provocation daw yun. My goodness, no? Iba na talaga ang takbo ng kautakan nitong mga Tsekwa, mga kapatid. Pero eto, samahan ninyo ako, panoorin natin itong balitang to mula rito sa UNTV. Bilang mga Pilipino, ang ginagawa po natin mga tol, nagbibigay tayo ng reaksyon at komentaryo para lang linawin at ipakita sa inyo ang kinaibahan ng propagandang ipinapakalat ng China, no, sa katotohanan na dapat nating malaman lahat, bawat isa sa atin, mga tol, no? Alright, so bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Hindi nagustuhan ng mga exercise director ng Exercise Alon 2025 ang pahayag ng China na troublemaker ang Pilipinas, kasunod ng isinagawang pagsasanay sa Joint Operation Area ng Northern Luzon Command at Western Command. Kahit ikaw, magugustuhan mo ba yung sinabi ng China, troublemaker daw tayo? Tayo daw ang nagsisimula ng gulo? Bigyan ko kayo ng example, mga tol, kung paano tayo naging troublemaker. Halimbawa na lang, mga tol, nagpadala ng barko dito sa Scarborough Shoal, BFAR at saka Coast Guard para tulungan yung mga mangingisda nating onti na lang ang nahuhuli. Para tulungan sila, bigyan natin ng langis para hindi na sila gagastos para sa gas nila, crudo, gasolina, di ba? Kasi alam naman natin yung mga bangka nila, mga tol, di naman disagwan yan. Gumagamit ng motor yan, gumagamit ng mga gasolina o diesel yan. Para hindi na sila gumastos at mabawasan pa yung kita nila sa mga ibinebenta nilang isda, tinutulungan na lang sila ng gobyerno. Eto na yung gas nyo, eto na yung gasolina ninyo para makabiyahe kayo. Kami na rin ang bibili dyan sa unang huli ninyo para hindi na kayo pumalaot pa tas babalik ulit kayo rito, dumaong at napapalaot ulit, kami na bibili. Diba? Kumbaga, kung titignan mo humanitarian mission, yung ginagawa ng BFAR at ginagawa ng Coast Guard para sa mga maliliit na mangingisda, tulong yun, mga tol, para sa kabuhayan ng mga taong to. Diba? Ngayon, mga kapatid, yung ginagawa ng BFAR, wala sa lugar ng Japan, wala sa lugar ng Vietnam, wala sa lugar ng Malaysia o ng China o ng Taiwan. Nandirito lang tayo, mga tol, sa loob ng exclusive economic zone natin.
'Di ba? Pero nagpupuntahan yung mga China Coast Guard. Hinaharang yung ating ginagawang pagtulong sa mga maliliit na mangingisda. Pinapalayas nila yung mga maliliit na mangingisda. Winawater cannon nila yung mga barko nating namimigay ng ayuda, namimigay ng tulong. 'Di ba? Binabangga nila. O ngayon, tayo ba yung troublemaker? 'Di ba? O marunong ka mag-isip 'di ba? Tayo ba yung troublemaker doon? O ito pa, yung nangyari nitong nakaraan, August 6, August 11 mga tol. 'Di ba? Yun din, namimigay din tayo ng ayuda noon. Hinabol tayo ng isang warship, hinabol tayo ng isang coast guard. Syempre tayo mga tol, tatakbo tayo. Kasi pag binangga tayo niyan, delikado bang barko natin, maliit tayo Ngayon iniiwasan natin sila. Kakaiwas natin ang kakaiwas sa kanila mga tol, naggabanggaan sila. Tayo ba yung troublemaker doon? 'Di ba? Kaya kung ikaw Pilipino ka at naniniwala ka sa sinasabi nito mga checkwan to, napakalaki mong engot talaga. Bakit ka maniniwalang troublemaker tayo nasa loob tayo ng bakuran natin? 'Di ba? Tuloy natin mga tol. Giit ng Armed Forces of the Philippines at Australian Defense Force, wala silang nilalabag na batas sa pagsasagawa ng nasabing pagsasanay. At hindi naman ipinagbabawal ng international law magkaroon ng pag-aalyansa mga bansa. 'Di ba? Biruin mo mga tol kaibigan ng China ang North Korea. Ba't di nila sinasabihan ng North Korea bakit kayo nagpapadala ng mga sundalo nyo sa Russia para makipaggera sa Ukraine? 'Di ba? Mga hipokrito din no? 'Di ba tropa nila yung North Korea bakit hindi nila sinasaway si Kim Jong-un? Nagpapadala siya ng mga sundalo niyang umuuwing nakakahon na. Paano yung mga sundalo niya walang karanasan sa pakikipaglaban? Papadala niya sa Russia, babalik sa kanya nakakahon na. 'Di ba? Sinusuportahan nila 'yon. Tapos ngayon mga tol, nagsasagawa lang tayo ng joint maritime exercises, nagagalit sila. What we done is within the legal framework of the exercise, and we have not done any wrong. We're doing exercise of freedom of navigation, and we had a dual maritime patrol to exercise that increase the interoperability of both the navies of the Australia and the Philippine Navy. Sige nga, sabihin nga ng China, mali ang freedom of navigation. Wala yan, di namin kinikilala yan. 'Di ba? Freedom of navigation, sinasang-ayunan ng international law yun. So there's nothing wrong with that, I think. It is normal for allies and partners to train together, to build interoperability, and certainly normal for allies and partners to exercise within each other's territories. Tama, di ba? Normal lang daw sa mga allies and partners na magsagawa ng mga ganitong pagsasanay sa each territory. Pwedeng tayo ang dadalaw sa Australia o kaya naman sila ang dadalaw sa atin para magsagawa tayo ng mga ganitong exercises. Hindi naman natin ginagawa sa karagatan ng China to Ginagawa natin sa mismong karagatan natin sa West Philippine Sea. So anong sapak sa ulo nitong mga Chekwa, di ba? To build that interoperability between our two countries. Ganda ng accent nila no? Sa isang press conference nitong Miyerkules, Ito yung sundalong kanin ng China. sinabi ng China's Ministry of National Defense spokesperson na binabaliwala ng Pilipinas ang katatagan at nagdudulot umano ng kaguluhan sa rehiyon ang isinasagawang pagsasanay ng Pilipinas at Australia. Sabihin niyo yan sa sarili niyo kapag pumapasok kayo sa ibang bansa. Kapag nagsasagawa kayo ng exercises ninyo kasama yung mga kaalyado nyo. Kung saan nilahukan din ito ng ibang like-minded nation gaya ng Canada at Estados Unidos. Sabi pa ng China, nakahanda silang magsagawa ng aksyon sa kanilang tinatawag na provocative behavior. Di wow. Sagot naman ng Malacanang, hindi mapipigilan ng China ang Pilipinas sa pagtatanggol sa teritoryo nito. Correct. We cannot stop China from making its own narrative. Tama. But they cannot also stop us from fighting for our rights based on laws, on clause, arbitrary ruling, and for our being independent country. Tama naman mga tol. Ako sumasang-ayon ako doon. No? Hindi natin kayang pigilan ng China doon sa kanilang mga pinaniniwalaan, naratibo nila
Pero hindi rin nila tayo pwedeng kontrahin kung gusto nating ipagtanggol ang ating sarili, kung gusto nating makipagkaibigan sa ibang bansa at ayaw natin makipagkaibigan sa kanila kasi mga traidor tong mga to eh. 'Di ba? Anong magagawa nila mga tol? Ang ginagawa naman natin based international law, sang-ayon sa batas eh. Based on UNCLOS, sang-ayon din mga tol sa UNCLOS. 'Di ba? Kahapon Biyernes, opisyal nang nagtapos ang Exercise Alon 2025, ang biennial exercise sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Nasa 3,600 kawal mula sa Armed Forces of the Philippines, Australian Defence Force, Royal Canadian Navy at United States Marine Corps ang lumahok sa pagsasanay. Inggit lang China, di sila kasali. Naging observer naman ang United States Armed Forces, Canadian Armed Forces, New Zealand Defence Force at Indonesian National Armed Forces. Kaya tama si Secretary Chudoro, wala nang bansa naniniwala sa kanila. Kabilang sa mga isinagawang pagsasanay ang amphibious landings, island retaking drills, naval air defense na isinagawa malapit sa Scarborough Shoal at live fire exercise sa Port Magsaysay. Ayon sa mga opisyal, hindi lamang ang pagpapalakas ng interoperability ng Pilipinas at Australia, kundi pati na rin ang pagpapatunay na naninindigan ang mga bansa sa malayang paggamit ng dagat alinsunod sa international law. Sa pagtatapos ng Exercise Alon 2025, naninindigan ang Pilipinas at Australia na ipagpapatuloy ng mga ito ang kanilang kooperasyon para sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Tama. So we can say that our soldiers, both from the Australia and the Philippines, have learned a lot from the training, and we have developed good relationship with them. And our interoperability is strengthened and lifted to a higher level. Again mga tol, hindi ipinagbabawal ng batas ng international law yung makipag-alyansa ang isang bansa, lalo-lalo na ang isang independent, 'di ba? Sovereign state. Hindi tayo pinagbabawalan ng kahit na sino man na makipag-alyansa tayo. 'Di ba? Pwede kayong makipag-alyansa at pwede kayong magsagawa ng mga ganitong klaseng joint maritime exercises. Dahil mismong China ginagawa nila yan. Again mga tol, lagi nating ito sinasabi kahit sa mga ibang reaction video natin. Ginagawa rin nila yung mga maritime drill kasama ang Russia. Minsan nga pumapasok sila sa karagatan ng Japan eh. Pumapasok sila sa EEZ ng ibang bansa eh. Pumapasok sila sa airspace ng Japan. Diba ginagawa nila yun, nakikipag joint maritime drill din sila mga tol. Tapos tayo pwede, China lang ang pwede, tapos tayo hindi. My goodness. So I congratulate also all the participants for their sacrifices and hard work for the success of the activity. Exercise Alon 25 has been a really important Asbang. exercise for the Ganda ng Australian accent. Defence Force alongside our armed forces of the Philippines. It is a significant step up from our exercise in 2023 and continues to reinforce the close partnership and friendship between not just our two nations, but more importantly, between the Australian Defence Force and the Armed Forces of the Philippines. Ryan Lacanlap. Alright mga kapatid, yan. Sana naging malinaw sa ating mga kababayan itong ating reaction, itong ating komentaryo. Lagi ninyong tatandaan mga tol, ang Pilipinas hindi tayo nanggugulo. Kasi sinasabi ng China, troublemaker daw tayo eh. Hindi tayo nanggugulo. Nagre-react lang tayo mga tol sa dapat naman talaga nating reactan. Halimbawa na lang yung BRP Sierra Madre. Nakita ng mga sundalo natin na may lumalapit sa ating barko ng China. Siyempre ang gagawin nila mga tol, haharangin nila. Ano gagawin nyo? Ba't kayo lumalapit? O para sa China mga tol, provokasyon yun. Diba? Kahit saan natin dalhin mga tol halimbawa na lang, meron tayong private property, may bakod, merong mga guard na nakabantay. Nakita ka merong umaali-aligid sa labas ng bakuran mo, lumalapit sa bakuran mo, parang may sinisilip. Diba questionin natin yun, oy, anong pakay mo? Bakit ka sumisilip-silip dito? Diba? O tayo ba, provokasyon ba para sa atin yun? Diba pinoproteksyonan lang natin yung ating ari-arian, yung ating property? O diba ganun din mga tol dapat ang maging reaksyon ng Pilipinas, lalo-lalo na pag may mga barkong umaaligid at lumalapit pa sa ating nakaistasyon na barko doon, yung BRP Sierra Madre. Ewan ko rito sa China, hindi ata talaga nag-iisip ng matino eh. Anyway mga kapatid, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi.
Peace out.